Mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, maalala nyo, nung una po kayong nakakilala sa Panginoon, kayo ay on fire na on fire. At dumating sa punto, sooner or later, minsan sooner than later, ay haharap po sa atin ang mga pagkakataon na pipili sa dalawa. Kasi po magkatunggali at parating mag-iengkwentro yung sanglibutan at yung salita ng Diyos. Halimbawa, sabi ng sanlibutan, dapat believe ka sa sarili mo. Sabi naman ng Bible, lean not on your own understanding. Sabi, trust the Lord. Sabi, believe in God. Sabi ng sanlibutan, follow your heart. Kung anong gusto mo, gawin mo. If it feels good, do it. Hindi naman ganyan sabi ng Bible. Sabi ng Bible, trust the Lord. Follow God's heart. Be a man after God's own heart, sabi ng Bible, para pareho ni King David. Sabi ng mundo, pag gusto mo sabihin mo, diretsahan lang, walang busi-busina. Hindi po, sabi naman ng Bible, speak with grace, let it be seasoned with salt, so that those who hear will be built up, sabi ng Bible. At ito pa, sabi ni Tom Cruise, you complete me. Yeah. Lumang sini na yan, hindi na kilala ng iba. Hindi naman ganyan ang sabi ng Bible. Christ completes us. Whether you're single or married, Christ completes you. Amen po ba? Ayun, ang tama. At, ito pa, pipili talaga tayo. Ang sabi ng mundo, YOLO. Di gawin mo na lahat ng gusto mo. YOLO nga Di ba? Sabi naman ng Bible, minsan ka nga lang mabubuhay. Dapat ang buhay mo ay para sa Panginoon. Takbuhin mo ang takbuhing Kristiyano hanggang sa dulo. Remain faithful, sabi ng Bible. Sa ating pag-aaral ng unang Tesalonica, sa ating book study, makita po natin na yan mismo ang enkwentro ng mga taga-Tesalonica. At ang kanilang reaction sa word at sa world ay dahil naging tama, nagkaroon sila ng right reaction, nagresulta po ito sa walang patid na kasiyahan at pagpapasalamat para kay Pablo. Word and the world, the right reactions result in continual gratitude. Kaya nga po yung dalawang yan, yung reaction sa word at reaction sa world, kapag tama po yan sa inyong dinidisciple o sinesharean, nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikita nyo na lumalago at naninindigan laban sa sanglibutan, yan po ay lubos na kasiyahan. At tinuturing po natin yan na the twin towers of thanksgiving. Thanksgiving ng sino mang nagdi-disciple. Kapag ang dinidisciple mo ay tumatatag dahil sa salita ng Diyos. At natututo na huwag sumang-ayon sa lahat ng sasabihin ng sanglibutan. Yun po ay nagkakaroon ng lubos na kasiyahan sa iyo. Kung ikaw ay nagdi-disciple at nawa tayong lahat, ay magkaroon ng ganong karanasan, mga kapatid. Kung hindi pa kayo nakakaranas ng ganon, ay malaki po ang namimiss ninyo. Nawa tayo po ay magkaroon ng maging saksi po tayo sa transformation ng buhay ng mga tao. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng continual thanksgiving. Kagaya po ng sinasaad ni San Pablo sa 1 Thessalonians 2:13-16, at tatayo po tayo at babasahin natin ng sabay-sabay itong 4 na verses na ito po. Tayo po tayo at basahin natin 1 Thessalonians 2:13-16. Kung nandyan na po kayo, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Go! And we also thank God not as human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe. Verse 14, for you, brothers and sisters, became imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own people the same things those churches suffered from the Jews, who killed the Lord Jesus and the prophets, and also drove us out. They displeased God
And in their effort, they always heap up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. Panginoon, salamat sa iyong salita, O Diyos. Nawa, O Diyos, maging maliwanag ang aming pag-aaral ng iyong salita. At ito po ay maka-encourage sa amin at maka-challenge, maka-exhort. At nang pangalan mo lamang ang maitaas. Use me as your footstool, and only your name be glorified, and we again claim that your word will not come back to you empty. In Jesus' name we pray. Amen. Maupo po tayo. Unahin po natin ang sabi natin, ang reaction ng mga taga-Thessalonica dun sa word. Sabi po dun sa verse, and we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as human word, sabi, but as it actually is what? It is actually the word of God, sabi niya. So, ang sabi niya ni Pablo, we also thank God continually. Yan pong continually na word na yan po ay ibig sabihin din ay constantly, unceasingly, by unvarying, hindi daw po nagbabagong gawi o ugali. Ibig sabihin, walang patid na pasasalamat ang ginagawa po ni San Pablo dahil po sa mga taga-Thessalonica. 4 na beses lang pong ginamit ang salitang ito sa New Testament. At sa 3 beses sa 4 na yan, ay dito po natin matatagpuan sa 1 Thessalonians. Kaya mahalaga po yun. Ano po yung mga instances na yun? Una, nabasa na natin yun sa 1 chapter, verse 2. Sabi dyan, we continually mention you in our prayers. Pangalawa, itong verse na to. Pangatlo, mababasa rin natin yung ating kinakanta na pray without ceasing, for this is the will of God. Diba? Yan yun, nandyan yan sa 1 Thessalonians 5:17. And then the only other time was in Romans 1:9 and 10. Yan. So, and in all of these instances, mga kapatid, ang konteksto po, ginamit itong continually, ay sa prayer. Ay, ibig sabihin nun, ang ibig sabihin po nun, para kay Pablo, para kay Jesus, whom Paul imitates, at dapat din nating tularan, dapat po connected sa word na prayer, yung word na continually, constantly, unceasingly, without varying practice, unvarying ang practice natin sa ating mga panalangin. Bakit po? Kasi po, sabi po sa Isaiah 59 verse 16, basahin natin, He saw that there was no man and wondered that there was no one to intercede. Sino po nagsasalita dyan? Ang Diyos. Isa, sa Ezekiel 22 verse 30, sabi niya, I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it. And I found no one. Wow. I found no one. Diyos po yan, nagsasalita. Minsan tanong tayo ng tanong, ba't kaya walang ginagawa ang Diyos tungkol sa gera? Walang ginagawa ang Diyos tungkol sa mga nagugutom sa Africa. Walang ginagawa ang Diyos tungkol sa mga trabaho, walang sweldo. Walang ginagawa ang Diyos tungkol sa Senado. Ay, bakit wala siyang ginagawa? Ay, huwag na po kayong magtaka kasi ang Diyos din nagtataka. Ba't wala daw tayong ginagawa, mga kapatid? I searched for a man at wala ni isa, mga kapatid. Kaya na-destroy ang buong Jerusalem at ang buong Israel at ang buong Pilipinas. Wala nga nag-stand in the gap. Alam niyo yung gap? Kung may ngipin kayo na may gap, magpa-brace kayo. Pag may gap, merong puwang na kailangang ma-bridge. Tayo yung bridge, mga kapatid. At hindi daw po natin ginagawa yan. Sabi ng Panginoon. Praise the Lord. 50 po kami nung Friday sa aming Ignite. Special Father's Day.
prayer gathering. Mga kapatid, ilan tayo dito? Nag-head count kanina. Ilan yung attendance natin ngayon? Kuya Bong, ilan? 140. 50 kami nung Friday. Ilan ang absent? Sino magaling sa geography dyan? Ha? Ilan? Mga kapatid, once a month lang ang prayer meeting sa church na to. Sa ibang churches, every week. Swerte nung nag-attend nung Friday, hindi sila kasama sa rebuke. Eh mga kapatid, paano tayo magiging house of church? House of prayer kung, ilan ba tayo? Ilang percent yun mga kapatid? 50, almost 1/3. More than naman. Praise God. Praise God. Salamat po sa 50. Pero sana, ma-COVID kayong lahat. Ay, ibig sabihin, hindi naman, mahawa kayong lahat. Na mahawa kayo sa pananalangin. Para tayong lahat, ganito karami. Imagine nyo po, nagpe-pray tayo ng Friday. Di ba saya nun? There was a time, more than 10 years ago, umabot na tayo sa 100 plus, mga kapatid, sa prayer meeting. Anyari sa inyo. Yumaman na kayo, hindi na kayo nagkasakit, hindi nyo na kailangan Panginoon. Napagalitan tuloy kayo. Let's go back to our topic because this is getting too convicting. Let's move on. Sabi po ng isang commentator, God is looking for human beings to intercede. Naghahanap ang Diyos ng mga tao na mamamagitan. Since He redeems us by His blood, na atin ngayong pinaalalahanan tayo, and His Spirit is in us. Amen? Diba? Pag tayo po naging Kristiyano, tinanggap natin si Jesus, God the Son. Tinanggap din natin ang God the Holy Spirit, mga kapatid. His Spirit is in us, we can now be intercessors, and we are called to be intercessors. Make the most of that. Make the most of that position, mga kapatid. Be the heavenly agent on earth who invites God into our earthly affairs. Hindi ba kayang pigilan ng Diyos ang gera, mga kapatid? Kaya ba niya? Kaya, di ba? Di ba niya kayang pigilan ng corruption, palagay nyo? Ay, kaya naman. But, anong kulang? Bakit? Baka tayo po ang kulang, mga kapatid. Alam nga namang nag-i-enjoy ang Diyos na makita na nagpapatayan yung mga nilikha niya at may mga hindi naman nakikipag-away nagugutom, nasa refugee camp. Tutuwa ba ang Diyos? No? That is the result of evil. Hindi po yan ang kagustuhan ng Panginoon. Pray for God's wisdom. Sabi po dyan, live as a mediator in the gap, a conductor. Anong conductor? Yung mga kuryente. Nagko-conduct po yung mga wires. Baka hindi nyo napapansin, nag-install tayo ng bagong wires dyan para hindi tayo masunog. Nagko-conduct ng kuryente. Be a conductor of His presence into the world around you. Magpagamit po tayo sa Panginoon bilang mga daluyan ng Kanyang presensya. Mga kapatid, be the answer to your question. Why is nothing happening? Why? Because until now, up to now, God is still searching for a man who would stand in the gap before me for the land. Anong reaction nitong mga Thessalonians? Makikita po natin there are 3 spiritual attitudes na kanila pong reaction sa Word of God. One, they accepted, they appreciated the Word of God. How did they do that? As the Word of God, not as the word of men. Ano pa? So, ang kanilang turing doon at dapat talaga, sabi nga ni Pablo, as it actually is the word of God. Inspired, God-breathed, written by men, but moved and inspired and empowered by the Holy Spirit, regarded as holy, pure, and perfect. The Word of God. Pinahalaga nila ang sermon, ang mensahe ni Pablo bilang sermon, mensahe o salita ng Diyos, hindi ng tao lamang. Alam niyo po, kaya ako na-attract sa church na to ay dahil ang Bible po ang tinuturo.
The Word of God. Hindi pasugo, hindi Watchtower, hindi Book of Mormons, Bible ang tinuturo, hindi Time Magazine, hindi TikTok. Word of God ang tinuturo, mga kapatid. Pahalagahan po natin yan. At alam nyo ba, na isang Baptist distinctive, ang letter B sa Baptist, Bible authority. Biblical authority. Ano ibig sabihin nun? The Bible is the sole rule of faith and practice. Ano yung ating memory truth sa mga estudyante ng basic doctrines? Memory truth about the Bible. The Bible is God's perfect guidebook for living. Wow, God's perfect guidebook for living. Perfect guidebook. Hindi naman natin binabasa. Paano tayo magli-living? Yun nga binibili nyo. Tinitingnan nyo muna kung anong instruction, paano gamit. Tingnan ang instruction kung paano mabuhay. Nasa Bible po yan. We value the Word because the Word became flesh and dwelt among us. The Word, the Bible is the written Word, just as Jesus is the living Word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Jesus said, I am the bread of life. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ang Bible po is truth. Thy word is truth, sabi sa Psalms 119. And eternal. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Now, ang tanong mga kapatid, would you rather have God's word than food? Ayan, hinaan natin ng konti. Food. Baka hindi narinig. Food. Narinig ba? Sabi ni Job, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Man shall not live by bread alone, but by every word. God's word, sabi sa Hebrews, is milk and meat. Mary, naalala nyo si Mary, kwento ni Mary, chose to hear God's word at the feet of Jesus. Martha chose to prepare the meal. Ano nangyari? So Mary chose to listen to Jesus' words and got the blessing. Martha chose to prepare the meal and got the irritation. Nairita siya mga kapatid, nainis siya, hindi siya tinulungan. Would you rather have God's word than money? Sabi sa Psalm 119, than all the riches, than 1,000 gold and silver, than fine gold, than great spoils. Sabi nga, iba naman sa ating mga kapatid, iba nating mga kapatiran dyan, bato-bato sa langit, tamaan, buti nga. Lahat na ng araw kanya, buti pa yung Diyos nagpahinga mga kapatid. Ang Diyos nagpahinga, 7th day. Yung iba nating kapatiran dyan, pati Sabado, pati Linggo, sa kanya na. Wala nang binigay sa Lord. Hindi niya kailangan magpahinga. Superman. Pag nagkasakit, lahat ng kanyang inipon, nung hindi siya nagsisimba, doon napunta sa doktor. Thank you. Pasalamat ang mga doktor sa inyo. Diyos nga nagpapahinga, kayo pa. Render, ano sabi? Thou shalt keep the Sabbath day holy, mga kapatid. Kasalanan kapag kayo ay hindi nagpahinga. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Bakit ba tayo tatrabaho kahit linggo? Para kumita. Money. Show me the money. Kailangan kumayod. Kailangan kumita. Meron naman din na would you rather sleep. Sarap din yan. Yung mga may edad, yung mga senior kagaya ko, sa sermon na lang kayo mag-sleep, mga kapatid. Okay rin. Meron po yung tatay ko talaga. Ang tatay ko, ilang gabi na daw siya hindi makatulog. Nagsimba sa atin, ang sarap ng tulog niya. Hindi ko na lang tinanong kung sino nag-sermon. Baka ako yun. Sa Psalm 119, sabi, my eyes anticipate the night watches. Wow. Inaabangan daw ng mga mata niya yung night watches. Ano po yung mga night watches? 6 to 9 p.m., 9 to 12 p.m.,
12 to 3 a.m., 3 to 6 a.m., yan yung mga night watches. Sabi ng psalmist, my eyes anticipate the night watches that what? That I may meditate on your word. Galing. Kasarap tayo naman, anong ginagawa natin sa Bible? Abay, nagme-meditate din naman tayo. Tapos, ang lalim ng meditation natin. Sa umaga na yung amen. Ang patulog. If we are going to be victorious, mga kapatid, we must appreciate God's word. Basahin nga natin sabay-sabay, mga kapatid. If going to be, we must appreciate God's word. Second, they appropriated the word. Yung salita pong accepted niyan, 2 beses na po yung binanggit, 2 raw po pakahulugan yan. Yung una, to hear with the ear, at yung pangalawa is to welcome with the heart or with the mind. To welcome it with the mind, to understand it, to take it into the inner man so that it becomes part of you. Yun ang ibig sabihin ng appropriate. So ano nga ba ibig sabihin ng appropriate? Napakalalim naman kasi ng English. Appropriating God's word means receiving, understanding, meditating on it to make it part of your, kayang-kaya po natin gawin niya. Alam niyo kung bakit? Pag kayo kumain ng crispy pata, pag hindi natunaw yun, may sakit kayo. Ospital ang punta nyo, mga kapatid. Kailangan nguyain, tapos, naglalaway tuloy ako Kailangan po matunaw yun para yung katawan natin makinabang sa nutrients. Di ba? Kasi po, meditation is to the spiritual life as digestion is to the physical life. Pag hindi natunaw, hindi na-assimilate sa katawan natin, hindi natin mapapakinabangan yung proteins, carbohydrates, minerals. Kailangan matunaw. Kailangan mag-meditate sa God's Word. Hindi lang yung nakikinig kayo sa sermon tapos okay na. Pang 7 araw na yan, Lord Haba-haba na sermon na yan Okay na yan. Hindi po ganoon. So kailangan mag-meditate and apply because it doesn't become part of you. Walang transformation, mga kapatid. Pangatlo, they also applied the Word. Sabi po, the Word of God, which is indeed at work in you who believe. Wow. So ano yung sabihin? They obeyed. By faith they obeyed. And the word of God in them worked. Kailangan po ganyan sequence. Obey nyo muna by faith. Tsaka nyo po mararanasan yung kapangyarihan. Hindi po maghihintay kayo ng kapangyarihan muna bago kayo gumalaw. Walang ganon. Walang ganyanan. Walang no like datan. Believe it, obey it, and watch the power released. Hanggat hindi kayo humahakbang, hindi kayo makakalakad sa tubig. Tama? Lumubog ba si Pedro kung hindi siya hahakbang sa tubig? By faith muna yan. Kaya ang sequence, trust, obey, then the power is released. No release kung no obey at no trust. The Thessalonians' reaction to the word is the reason Paul's endless, constant thanksgiving. And this is the first of twin towers na makita po natin dyan. Sabi po dito, we appropriate the word, we appreciate the word, yung heart po ang involved dyan. We appropriate the word. The mind is involved and apply the word. The will is involved. Then the whole person will be controlled by God's word and He will grant us and we will experience victory. And there's no shortcut about it, mga kapatid. Kailangan we should appreciate the word. We should appropriate it. And we should apply it. Or else, wala po tayong victory. Hindi po walang shortcut niyan. Although we are already victorious, mga kapatid, alam na natin ang ending. Panalo na si Jesus sa round 13 ng boxing. Panalo na siya. Pero kailangan nating i-appropriate muna yung kanyang salita, yung kanyang banal na spirito upang tayo ay maging victorious. Kaya nga sabi natin,
This is the twin towers, yung reaction sa word and reaction sa world. Paano naman nag-react ng Thessalonians to the world? Sabi po sa verse 14, you brothers and sisters became imitators again. Sa chapter 1 po, nabasa na natin yung imitators. Nagkaroon tayo ng sermon on mirroring the mirrors. Imitating the imitators of Jesus, sabi natin. Sabi po doon sa chapter 1, verse 6, in spite of severe sufferings, ano pong ginawa ng mga taga-Thessalonians? They imitated their disciple makers. Inimitate nila si Paul, si Silas, and the Lord. They mirrored the mirrors. Huh? And then what? They welcomed the message. Huh? They welcomed the message, what? With joy pa. In spite of severe sufferings. Abnormal din itong mga to, no? Kasi po sa Holy Spirit, magmumukha ka talagang abnormal sa mundo. Okay lang yon. Basta okay sa Lord. So here in chapter 2, Paul says that the Thessalonians not only imitated the disciple makers and the Lord Jesus, but also imitated the churches in Judea. Ano po yung mga churches na yon? Yung po sa Jerusalem yon. Siyempre, nung umpisa pa lang ang church, Acts chapter 2, nagkaroon po ng persecution agad sa chapter 6. At naalala nyo na si Saul, si Pablo ngayon, na sumusulat ito, one of the very first na nag-persecute sa church. Nandun siya ang testigo, siya ang umawak ng balabal ng mga pumapatay kay Stephen. The Thessalonians suffered from their own countrymen. Mga kapwa nila Thessalonians ang umusig sa kanila. Masaklap po yan, kababayan nyo. Tapos bigla kayong tinalikuran, hindi na kayo friends, in-unfriend na kayo. Ganun po talaga. Dapat hindi po tayo magtaka. Sinabihan na tayo ng Panginoon yan. Pangako yan sa Panginoon. Sabi niya, take up your cross. Pag sumunod ka sa akin, take up your cross. Kasama yan sa cross, suffering, persecution. Hindi kayo maunawa ng mundo. Normal po yun sa Kristiyano. Huwag na kayong magtaka. Kaya nga, I have decided to follow Jesus, the world behind me, the cross before me. Magdesisyon na tayo. Ngayon na yun. Hindi bukas. Ngayon na. Have you decided to follow Jesus? How will you react to the world? Yung boss mo na hindi Kristiyano. Palitan mo naman to report mo. Masyado namang malaki tax natin yan. Mabypass ka sa promotion dahil Kristiyano ka, may prinsipyo ka. Ganun talaga yun. Kasama yun sa persecution, mga kapatid. Huwag na kayong magtaka. Because persecution inevitably arises from the outside and even from within your family. Kapag tayo po ay nagdesisyon to follow. Once we decided to follow, buti nga dito, hindi pa tayo pinapatay eh. Yung kwento ng storya ni Ate Jonah kanina eh. Pinapana sa harap mo. Yung mga anak mo at asawa mo, pinana sa harap mo. Kinantahan pa niya. Nang I have decided. Kumanta pa. Lain niyo yun. No turning back. Kaya huwag ka na magtaka kung may basher ka, kapatid. Tumutulong ka na nga, ikaw pa masama. May basher ka talaga. Ganun talaga yun. Kasama sa usapan yan. Huwag mo nang patulan kasi expected na yun eh. Okay? Huwag kang bumaba sa level nila kasi hindi tayo ganun. Hindi tayo tutulad sa kanila. Huwag tayong maghanap ng away para tayo may persecute. May mga Kristiyano naman ganyan. Nakikipag-away, para, pinipersecute ako. Ikaw nagsimula eh. Tapos sasabihin mo, pinipersecute ka. Ikaw nga ang nagkaaway. Hindi po ganun. Walang ganunan. No, like datan. So, huwag na tayo magtaka. Meron talagang kukontra sa atin at okay lang yun. Si Pablo at ang mga Thessalonians, may persecutors din. At ang persecutor na yan, at dito po ay medyo lumihis ng usapan si Pablo. Kanyang tinutukan ngayon yung mga nagpe-persecute sa Thessalonians. Sabi niya, they killed the Lord Jesus and the prophets and drove us out. Ano pa ginawa nila? In their effort to keep us from speaking, hinarangan nila. Yung pag-ebanghelyo, hinarangan nila mga kapatid. Ayaw nila. So yung persecutors po nila ay merong action na ginawa. Una, they killed all the prophets and Jesus. Diba?
Eh yun na nga, sa mga parable ni Jesus, talagang ganun ang ginawa. Sa mga propeta, ay pinatay po talaga yon. At ngayon naman, kung saan pumunta si Pablo, ay siya po'y pinapalayas. Pinapalayas kung saan. Tandaan po natin na si Pablo, isa doon, na persecutor, naging persecuted din. Ayun ang mas maganda. Ikaw ang dati umuusig, ngayon ikaw inuusig. Pero tama ang dahilan na ikaw inuusig. Hindi yung dahil ikaw yung nagsisimula ng away. Hindi po ganon. Pinagtabuyan sila, pinalaya sila. Si Pablo, pinalis sa Damascus, kako-convert lang. Nakakatawa itong kwento ni Pablo eh. Pinaaway niya, tinutuligsa niya yung mga Kristiyano sa Damascus, na-convert. Mamaya siya na yung nagpipreach, si Jesus ang Panginoon, si Jesus ang Messiah. Ay, sino namang maniniwala doon sa mamang yun? Overnight. Ayun, tinuligsa siya, pinalaya siya sa lahat ng punta niya, pinapalaya si San Pablo. At ano pa po ang description o katangian ng mga taong ito, itong mga persecutors na to? Ang tawag po sa kanila ay, they displease God. And they are hostile to all men. Bakit all men, mga kapatid? Bakit lahat na damay? Kasi po, they were militantly opposed to God. In their zeal for God, naging extremists sila. Kala nyo ngayon lang may mga extremist? Hindi po. Merong mga zealots ang tawag ng panahon na yun. Extremist din yun. At in their zeal at rejecting Jesus as the Messiah, yun lang naman po ang kanilang problema. Hindi yan ang Messiah, hindi sila naniniwala. Naging kaaway tuloy sila ng Diyos. Na akala nila, pinagsisilbihan nila, pinagtatanggol nila, akala nila ganun ang nangyayari. Hindi, naging kaaway sila ng Diyos. Bakit? Kasi kinokontra nila ngayon ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang pagpapahayag na si Kristo ang Mesiyas, sa Kanya may kaligtasan, hinaharangan nila, naging kaaway po tuloy sila ng Diyos. They were sincere, but they were also sincerely wrong. Mga kapatid, hindi lahat ng sincere tama. Kaya titingnan yung mabuti kung anong pinangangaral, mga kapatid. Baka sincere, napaka-passionate, and very passionately wrong naman. Huwag po kayong pupunta ron sa ganong samahan. They were very zealous and passionate, pero based on ignorance. Kaya si Pablo, galit po siya pero sa Romans 10, sinasabi niya na ang puso niya ay para sa mga Hudyo. Kung maaari lang daw siya ay makipagpalitan para lang maligtas mga Hudyo. Pero dito, sabi ko, bakit nagbago itong si Pablo? Kasi po itong 1 Thessalonians, mga AD 51 daw po ito sinulat. Isa sa pinakaunang sulat ni Pablo. Yung Romans, AD 57 o 58, sinulat. So ibig sabihin, later on, mga 6 years, 8 years, siguro meron ding dynamics po doon spiritually na naging mas forgiving si Pablo at naging na-convert yung kanyang zeal or yung kanyang galit, kung matatawag natin galit. Dahil yun bakit po siya galit? Una kasi ang motive nila is to block the gospel. At kapag binlock mo yung gospel, kasi po yung mga Hudyo, ayaw nila na sinispread yung gospel sa mga hindi Hudyo. Una, ang implikasyon nun, ang Diyos bumaling na sa iba. Hindi na sa Israel, hindi na sila favorite. So, may mga racist din yun. Gusto nila sila lang ang saved. Kaya ina-abandon nila or binablock nila ang mensahe ng gospel. The Jews hated the truth that salvation is for all mankind. Akala nila para sa mga Hudyo lang. And that theirs was only the privilege of being the venue through which salvation sa pamagitan ni Kristo. Si Kristo po ay Hudyo. Kaya wag po kayong magagalit sa mga Hudyo. Hindi po tayo anti-Semitic. Ang mga Kristiyano po, wala sa lugar na kayo ay maging against sa mga Hudyo. Kasi si Jesus ay Hudyo. He was a Jew. So Christians are not anti-Jewish. In fact, we pray for Israel. We pray for the peace of Jerusalem, mga kapatid. Pero dito sa pagkakataon na to, ayaw nila na ma-convert yung ibang tao kasi gusto nila sila lang save. We pray na ang Israel po ay magkaroon ng pagbabago dyan. And reward ng mga persecutors na to. Sabi ni Pablo, they have reached their limit.
Sabi, they always heap up their sins to the limit. Ano ibig sabihin nun? Aba, may limit din mga kapatid. Kala nyo napaka-gracious ng Lord. Sabi nga naman sa Bible, the Lord is gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness. Kawawa namang halaman to. Dinisplay pa. Mabuhay ka! ADHD talaga to. Ay, nasa na tayo? So, may limit po mga kapatid. Ang sabi po dito, hanggang dyan ka lang. At expect divine chastisement. Kaya tayo mga kapatid, yung mga kilala nyo na backslider, mga kapatid, pag-pray nyo yun, kausapin nyo, kasi baka nalalapit na sila dyan sa limit na yan. Mga kapatid, wag natin hintayin yun. At pag lumampas pa dyan, meron pang wrath of God. Ano po yan? That is the future outpouring of the wrath or the judgment of God on all non-believers. But they're already experiencing it. Yung Israel, di ba? Di ba ang Israel kahit anong panahon, simula pa, bago pa, gusto na silang patayin ni Haman. Wala pa si Kristo. Pagkatapos ni Kristo, ang daming gustong patayin. 6 million Jews pinatay. Hanggang ngayon, maraming dispersed ang Israel. Kasama po yan sa judgment, but parating pa yung full judgment. Paano natin maunawaan yan? Pareho din ng kingdom of God. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. Is at hand, sabi. Andito na yung kingdom of God, but hindi pa puspusan. Not yet fully established. Pagdating ni Jesus, second coming, yun na yung full establishment of the kingdom of God. Kaya wag po natin dyan sa mga persecutors kasi may kahihinatnan yan. Leave room for the revenge, for the vengeance of God. Relax lang kayo. Covered tayo ni God. Okay? Okay pala 4 lessons from the 4 verses. 1, disciples who grow. Ay, basahin nyo nga po at ako'y pagod na. Ready, go! Therefore, keep growing. Therefore, keep standing. Therefore, keep making disciples para kayo'y maranasan nyo yung twin towers of thanksgiving. Kung hindi nyo pa nararanasan, mga kapatid. Maganda maranasan nyo na isang tao mula sa pagiging pusakal na kriminal. Huwag naman masyadong pusakal na kriminal. Basta magulo ang buhay niya, sinyeran yung gospel, nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabagong buhay, yun po ang nakakapagpabuhay sa mga luma ninyong mga buhay. Minsan po habang tumatanda kayo sa inyong buhay Kristiyano, kayo po ay parang ano nang tawag sa inyo? Parang yung tinapay na matagal, stale, stagnant. Bakit? Kasi wala kayong nakikitang transformed lives, mga kapatid. Kaya tayo nabe-burnout. Kung parating may bagong Kristiyano dyan on fire, nakikita mo nagbabagong buhay. Dati nakaka-6 na pakete na sigarilyo, ngayon, dapat wala na, pero may isa pa daw. At least nabawasan. Dati araw-araw, lasing. Ngayon, tuwing linggo na lang kasi sisimba. Ibig sabihin, nagbabago ang buhay, mga kapatid. Yun ang abangan natin, yun ang magbibigay sa atin ng twin towers of thanksgiving. Walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Lord, kung hindi sa inyo, Panginoon, hindi magbabago ang buhay nito. May kilala ba kayong ganyan? May experience na ba kayong ganyan? Na may nagbagong buhay na inyong dinidisciple? Puro lang kayo nakangiti dyan. Hindi pa huli ang lahat. Go for more. Before the year ends, pag-pray natin na makaisat man lang tayo, na ganyan maranasan natin. Amen? Number 2. Basa. Kapag ikaw ay naging Christ-like, expect mo na yan na mayroong mga aaway sa'yo. Therefore, keep being Christ-like. Hindi naman yung dahilan na para ikaw tumigil na. Yan ang ating gustong mangyari. Keep Christ-like. Number 3, go.
and God will intervene. Therefore, keep pleasing God. Tayo po ay kakampi sa Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos, dun tayo. Kahit minsan ay mahirap gawin, minsan ay parang hindi logical, parang hindi common sense. Basta gusto ng Lord, gawin natin. Bakit? Yun ang makakapagpaligaya sa Kanya. At wala nang ibang mas masayang pakiramdam, kundi ang amo mo sa taas ay nalulugod sa iyo, natutuwa sa iyo. Last, go. Just. But is sure to come. Sigurado po yun. Kaya tayo, keep trusting, keep obeying, keep disciple making, because yan ang nakakapaglugod sa Panginoon. And darating ang panahon, the fullness of the kingdom will also be enjoyed by all of us. Keep at it, persist in it, continue in your journey of Christ-likeness and spiritual multiplication. Because as you make disciples, at pag nakikita nyo ang tama nilang reaksyon sa salita ng Diyos at sa sanglibutan, then we too can experience continual gratitude. Walang patid na pasasalamat sa Panginoon.